The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Magandang umaga, Pastor Jeff. Magandang umaga, Mase at Chacha, of course, sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Parang naiba Nakakaalig na yung yung mga tao. naiba na yung background mo Oo nga, mukhang Hinihintay wala na pa siya sa naman namin malamig. yung malamig. Kasi wala na yung jacket niya eh. Oo Yung nga kulay eh. itim. Wala na yung Michael Jackson na jacket natin. Nandito ka na sa Pinas. Welcome back, Pastor. Yeah, malapit na. Kapit wala pa. Okay. O sige, ingat ka kung nasaan ka. Pero malamig ba sa lugar kung nasaan ka? Yes, sinasabay ako Oh, si Manong Ted. Alam mo naman sana all. kami Bihira na magpahinga. Oo. Kaya lang siya nandun sa mainit sa Tacloban. Oo. Tatanong natin bukas kung nahanap niya na ang mga maleta. Pero Pastor, may mga nakita ka ba maleta dyan sa kinalalagyan mo? Marami pero walang lamang pera. Yun lang. Oo. O Puro sige. damit ang laman. Puro maruruming Marurumi damit yung pa. laman ng nandito. Maglalaba ka pa tuloy pag uwi mo dito, no? Maruruming damit ang laman, yun lang. Pero Pastor Jeff, kanina nga sabi mo, pagpasok mo agad, grabe naman yung mga issue na yan. Totoo yan, alam mo, Oo hindi nga na tayo mapahinga sa mga issue natin dito sa Pilipinas, sa nangyayari po sa buong mundo. So, pahupain mo ang aming worries and stress. Anong magandang balitang hatid mo sa amin ngayon? Alam mo, Child, Mase, been doing this for more than 5 years, simula nung day 1 natin. Parang minsan, yung salita ng Diyos kasi parang it takes faith to believe. Sabi doon sa Biblia, faith is being sure sa mga bagay na hindi mo nakikita. Being certain of what you do not see. Kaya po itong segment na to, maaaring hindi mo nakikita ngayon, pero kapit lang po tayo dahil yung mga tangible, physical na nakikita natin, yan talaga yung nagdudulot ng takot sa atin. Pero praise God, meron po tayong salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi po sa Filipos 4:19, at dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Alam niyo po, very timely po ito sa panahon na to na maraming nakakaranas kulang sa sweldo, salat sa maraming bagay, even yung mga basic necessities nga po, no? Hindi sapat yung kinikita, may biglaang gastusin, pagtaas ng bilihin and all. Napapatanong tayo, Lord, hanggang kailan ba to? Alam nyo, hindi lang po to math problem or budget problem. Faith problem minsan to, no? Ito pong biblical context na to, si Paul po yung nagsasalita, Apostol Pablo. Okay? Nag-i-speak po siya hindi in abundance, in fact, in lack. Kumbaga, maraming problema si Apostol Pablo nung sinulat niya to. Hindi siya mayaman, hindi siya comfortable, nasa prison nga po siya, nakakulong siya during this time. Dependent siya sa tulong ng iba, nasa gitna siya ng matinding kakulangan. Pero may sinabi siya na nag-struck sa akin dito, sabi, my God will supply. Ang aking Diyos, sabi, my God will supply my needs. Hindi dahil marami siya, kundi dahil may relasyon siya sa Diyos niya na makapangyarihan sa lahat. Siguro po, ito yung gusto ko sabihin sa mga nakikinig ngayon. Kargo ng Diyos ang buhay na isinuko sa Kanya. Ibig sabihin, kung tayo po ay nakasurrender yung buhay natin sa Diyos, sabi dito ni Apostol Pablo, at dahil kayo'y na kay Kristo. In every promise, meron pong premise. Hindi po basta i-claim natin yung promises ng Diyos, ayaw naman natin yung condition niya. Sabi dito, ibibigay sa inyo ng Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo. Alam po ng Diyos yung need nyo, alam niya kung kailan mo niya kailangan, at alam niya kung paano niya yan ibibigay. Kaya gusto ko lang kayo encourage. Ang tanong, na-surrender na po ba natin ang buhay natin sa kalooban ng Diyos? Kasi sasabihin nyo, daily bread, ako dami, kapus na kapus pa rin. Kaya ang tanong ko naman, have we surrendered our will, our purpose, our dreams, dito po sa kalooban ng Diyos? O tayo pa rin nakaupo sa driver's seat at dumidiskarte kahit illegal at immoral at kinukompromiso natin yung integridad. Kaya po ang tanong ko before I end in prayer, saan ako mas nagtitiwala? Sa kita dito sa mundo o sa Diyos? Gaano kalalim ang relasyon ko sa Diyos na personal relationship? Your situation may look limited, but our God is unlimited. Filipos 4:19, at dahil kayo'y na kay Kristo, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Ay manalangin, Panginoon, yung mga ganitong verse, Lord, napakahirap ngayong parang paniwalaan. It's challenging dahil sa nakikita namin ng mga mata namin.
Lord, tunay nga, napakahirap, Lord, mabuhay sa mundo na to, sa daming problema. Pero Lord, buti, meron kami eternal hope na hindi lamang dito sa lupa nagtatapos ang buhay. There is such thing as eternal. At ikaw, Lord, ang aming hope dito beyond this life. Kaya Panginoon, ang sabi mo, pag kami ay nasa iyo, cargo mo kami. Kaya kami, Lord, ngayon ay naninikluhod sa iyo. Maawa ka po sa bansa namin, maawa ka, Lord, sa mga mamamayan dito sa Pilipinas, and even, Lord, sa mga Pilipino nakakalat sa panig ng mundo. Tulungan niyo po kami makayanan ng krisis na to at dinadalangin namin na magkaroon na ng peace upang kami, Lord, ay makahinga-hinga naman sa hirap dito sa mundo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Nako, napakaganda. Ganda ng ng, sinabi niya, sinabi no? ni Pastor Jeff. Totoo. Kasi naman talaga in this world, it's really uncertain. So, yung mga bagay na hindi Yeah. talaga natin hawak at kayang kontrolin, idadasal na lang natin yan. And if you have faith, hindi ka talaga Amen. panghihinaan ng loob. Right, Pastor? Amen. Yun lang po yung lagi kong kinakampanya dito araw-araw. Manalig tayo sa Diyos. Kapit lang dahil pag tinalikuran natin siya, wala rin naman na tayo ibang kakapitan. So, yun lang po. Mase at Cha. Yun, Kita maraming tayo po. salamat para sa mga words of wisdom na iniwan mo sa amin ni Mase ngayong umagang ito, Pastor Jeff. And we'll see you tomorrow. Bukas si Manong Ted ay babalik na, kaya mamimiss mo ang kagandahan ni Maricel Halili. Yan naman si Maricel, tambay lang dyan sa studio. Yan, makikita tayo. Naman na nagkakasalubong Sa- lang kami ni yun. Pastor Yeah. sa pantry, ganyan. Ayan. Oo. Sa Biyernes, nandyan ako kasama Yun. natin si Ating Cheryl. So, nandyan tayo sa studio sa Friday. See you on Friday, Pastor Jeff. Sana mag-abot tayo at makapag-selfie tayo. Ingat lagi! Maraming salamat sa kaibigan ko si Ruel Ricafort. Thank you so much for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Maraming salamat, Pastor Jeff Eliscopitas, para nga po sa The Daily Brad, mga kapatid. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook, at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.